Mapagpalang araw ang pagbati ko sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Bread of Life. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas, sa mga karatig bansa, sa mga lugar na kung saan same po yung time. So magandang hapon dyan sa Amerika at sa iba pang mga bansa, anumang oras ngayon dyan sa lugar na inyong kinalalagyan. Isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon na bago po tayo pumunta sa ating mga fellowship center, sa mga church, ay tayo po ay mayroon pong pagsasalong gagawin sa salita ng ating Panginoon. So, paki-check lang po kung okay yung ating sound bago po tayo magpatuloy. Kasi ayaw ko na pong mangyari yung nakaraang pagla-live natin na mga 5 minutes yata po ako nagsasalita, naipit pala po yung volume ay naka-mute po, kaya hindi po marinig yung aking sinasabi. So kung okay po ang sound dyan sa inyo ay pwede po kayong mag-message. Huwag na po kayong tumawag sa pamagitan ng text message o sa pamagitan ng inyong pag-message dito po sa ating FB na okay yung sound. So, glory to God. At tayo po ay magpapatuloy sa ating programa ngayong umaga na kung saan ay maganda po yung ating pagsasaluhan ng mga bersikulo ng Biblia. At ito po ay, sabi ko nga, ito ay tinapay ng buhay. Yung ating Bread of Life ay gagawin na po nating Tagalog yung pamagat, tinapay ng buhay. At alam po ninyo ay gagawin na po natin ito ng tuloy-tuloy. At sa biyaya po ng Diyos, kahit medyo magastos, ay magbabayad po tayo doon po sa Calaguas Island para po araw-araw ay makapag-ere pong muli ako ng programang ito. Sa ngayon po ay nandito po tayo sa opisina at tanggapan ng DIS ng EG sa kabutihang loob ng ating mahal na kaibigang Pastor Rudy Sumayaw. At siya po ay naging bukas sa pagtanggap po sa atin at nirecognize po ako bilang ebanghilista sa iglesyang ito at binigyan ng pagkakataon na magagamit po ang opisina kapag po ako po ay magla-live. At kung ako po ay nandito sa amin pong, ang Dait po kasi ay capital town ng Camarines Norte. So hindi pa po na-approve na city, pero ito na po yung pinaka-city namin. So pag nandito po ako, ay dito po ako magla-live sa opisina ng ating mahal na kaibigang pastor. At sa Calaguas Island po ay atin pong inaayos po yung atin pong koneksyon sa wifi doon. At bagamat medyo magastos, ay loobin po ng Diyos na this coming week ay makakapag-live na po tayo doon po. Kahit ako po ay nandoon sa Calaguas Island. So sa lahat ng mga nananabik sa atin pong programang ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. At sa abot po ng kakayanang ibinigay sa akin ng Diyos, ay sisikapin ko po na patuloy na maghatid sa inyo ng masustansyang salita ng Diyos. At ito po ay kailangan natin sapagkat sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay o material na pagkain nabubuhay ang tao kung hindi sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga po magpasalamat tayo sapagkat mayroon tayong live streaming at marami po sa ating mga live streaming ay nasa akin na pong YouTube. Pag itinay po ninyo yung Rodrigo Bacos, ay mapapanood po ninyo ang atin pong mga live streaming na naka-upload na po sa YouTube. Kaya po patuloy natin tangkilikin ang programang ito sapagkat marami po ang napapalakas at nai-encourage sa pamagitan po ng programang Bread of Life. So bumati po tayo sa lahat ng ating mga tagapakinig. Mabilisan lang po dyan po sa California, especially po sa San Jose, sa Fresno, dyan po sa San Francisco, dyan po sa Hayward, Sacramento, sa iba pang mga lugar ng California, ng Amerika,
Mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat at sa atin pong mga tagapakinig din po sa lugar po ng New Zealand, sa Rotorua, sa Tauranga, sa Hamilton, sa iba't iba pang lugar na naaabot ng programang ito at nagbubukas po sa atin pong live. Ganon din po, bumati po tayo sa ating mga kaibigan at kapatid, kamag-anak, dyan po sa lugar po ng Canada. Pagpalain po tayo ng Diyos at salamat po sa inyo pong pagtangkilik at sa inyo pong mga tulong na pinagkakaloob para po sa pagmiministeryo natin sa pamagitan po ng live streaming at sa iba pang ministry natin na ginagampanan dito po sa Pilipinas, lalo na po dito po sa lugar po ng Bicol, sapagkat magpapasimula po tayo sa atin pong mga ministry ng evangelism dito po sa lugar ng Bicol. Salamat po mga kamanggagawa dyan sa lugar ng Canada at ganoon din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay po sa iba't iba pang bansa, sa Cyprus, sa Australia. Meron din po tayo mga tagapakinig dyan at sa China po, sa Hong Kong, sa Macau at meron din po tayo tagapakinig sa Shanghai at sa iba pang mga lugar at iba pang mga bansa. So, dyan sa Japan, magandang umaga sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy niyo akong samahan sa pagsasaimpapawid ng ating programang Bread of Life o Tinapay ng Buhay. At ganun din po, siyempre, yung iba pang mga nasa ibang bansa na mga kaibigan, kapatid natin, mga kamanggagawa natin, sa lahat ng nagmamahal sa salita ng Panginoon na nasa iba't iba pang mga bansa, hindi ko man mabanggit ang mga lugar na inyong kinalalagyan, kayo'y patuloy kong ini-encourage na samahan po natin ang pagsasaimpapawid ng programang ito, sapagkat ito po ay kailangan, lalo na sa panahon natin na tayo po ay nasa lockdown, may pandemic po tayo. Ang kalakasan po natin at hinaguhugutan natin ng ating lakas at inspirasyon ay salita ng ating Panginoon. So sa ating mga kababayan at sa ating mga minamahal na mga kaibigan, mga pastor, evangelista, missionary, kasama na po dyan mga pari at mga iba't iba pang church organization dito po sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo, mga taga Luzon, mga taga Bisaya at mga taga Mindanao. So hindi ko na po mabanggit isa-isa ang inyo pong mga lugar na kinalalagyan, pero ako po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ay tinawag ng Panginoon para po maging mananampalataya sa huling panahong ito, anuman ang kongregasyon, organisasyong inyong kinalalagyan. Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat siya po ay mabuti sa lahat ng panahon na tayo ay kanyang kinakalinga, hindi niya tayo pinababayaan kahit na tayo po ay nasa panahon ng pandemic, kahit po tayo ay nagkaka-lockdown, nako-quarantine. Salamat po ng biyaya ng Diyos ay higit kaysa sapat at salamat sa mga taong may mabuting kalooban na sila po ay patuloy na nananalangin para din po sa inyong lingkod na kung saan ay dumaranas din po ng mga hindi pangkaraniwang demonic attack. So, ang wife ko po kasi ay nakatakdang operahan sa kanyang tumor sa bituka this coming week. At ako naman po ay nandito po sa Bicol, hindi rin po pwedeng magbiyahe kasi po kami po ay nagbalik probinsya nga at medyo mahirap po magsimula dito po sa probinsya. Bagamat talagang maraming struggle, pero salamat sa Panginoon sapagkat may mga taong ginagamit ng Diyos at mga taong gagamitin ng Diyos para po tayo po ay maayos na makapag ministeryo at lalo na po maayos nating magampanan ito pong programang ito na kung saan ay marami po ang napagpapala at marami po ang nabibigyan ng encouragement. So ngayon po tayo po ay dumako sa salita ng Diyos na atin pong pagsasaluhan at ito po ay papamagatan po natin ang pagpapautang o pagpapahiram ng Diyos sa tao o pagkakautang ng tao sa Diyos at ang pagpapautang ng Diyos sa tao. Praise God. So, basahin po natin ang scripture sa aklat po ng Mateo,
Kabanatang 25, talatang 14 hanggang po sa talatang 29. Okay. Siguro po mga 3 magkakasunod na araw natin itong tatalakayin. Sabi po dito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at ang isa naman ay 1,000. So pagkatapos siya ay umalis, humayo agad, ang tumanggap ng 5,000, ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, hito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Hito po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Dito na po tayo sa verse 22. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, hito po ang ibinigay ninyong 2,000. Hito naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan, at lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y binigyan. Aniya. Okay, ulitin po natin. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit. Aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Hito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit ninyo ako, bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, do itatangi siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinagpala ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin. Mahal na Diyos, igawad po ninyo ang iyong mahal na bendisyon sa pagkabasa ng bahagi ng kasulatan. At dalangin ko, Panginoon, na buhat sa bahagi ng kasulatan ito, ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe at aral na magbibigay ng encouragement, ng katatagan, magpapasigla, magpapainit sa aming buhay pananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, na ang lahat ng aking tagapakinig magkaroon ng bukas na puso, bukas na isipan sa pagtanggap ng iyong salita. Hayaan mo na ang kanilang puso ay maging katulad ng isang matabang lupa at ang iyong salita ay maging katulad ng isang buhay na binhi na ito'y tumubo, umugat, lumago at mamunga sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod na instrumentong daluyan ng iyong salita, ng iyong mensahe.
na ako po ay makapagpahayag sa kanila ng buong liwanag ng malinaw na mensahe para po sila po ay mapagpala. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang mapapurihan, maluwalhati sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng Banal Espiritu, nag-ahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming pagsamot dalangin. Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. So ang ganda po nitong atin pong paksa ngayong umaga, patungkol po sa Panginoon na nagpautang o nagbigay ng mga puhunan sa kanyang mga alipin. At alam mo ninyo, ito pong bahagi ito ng kasulatan ay kasama po ito sa tinatawag nating parable ng ating Panginoon. Pag sinabi pong parable, talinghaga na galing tulad ito nung nakaraang tinalakay natin na ang Panginoon ay nagkwento na ang kahulugan ay patungkol sa kanyang kaharian, pero siya ay gumamit ng kwento patungkol sa maghahasik o tagapaghasik ng binhi, na akin pong naipangaral na po yan. Ngayon naman, siya ay nagkwento naman tungkol sa paghahari din ng Diyos, tungkol sa kaharian ng Diyos, na kung saan ang ginamit naman niya po ay isang amo na mayroong ipinagkatiwalang salapi na magkakaibang halaga sa kanyang mga, sabihin natin, mga tauhan niya, mga tenant niya, mga manggagawa niya. At sa istorya pong ito ay gusto ko pong ipaunawa sa inyo na ang parable po ay kwento na may kaugnayan sa buhay na ito, pero ang tinutukoy po ay makalangit, kaya nga po talinghaga kung tawagin. At maliwanag po na sa istoryang ating binasa, ang tatlong klase ng tao na pinagkatiwalaan ng puhunan ay mayroong takdang panahon na sila po ay nagsipagsulit doon sa nagpautang sa kanila. Kaya nga itong topic na ito ay sabihin natin na ang pagpapautang ng Panginoon sa tao at ang pagkakautang ng tao sa Diyos. So, maraming iba't ibang kapahayagan. Siguro po sa inyong mga sariling pag-aaral, mayroon kayong sariling interpretasyon sa istoryang ito. At maaaring sa ibang mga nangangaral, nakapakinig na kayo kung paano nila inelaborate, pinaliwanag ang mga kwentong ito o parable nito. Pero ang inyong pong lingkod ay binigyan din ng Diyos ng kapahayagan tungkol dito, na siya po pong nais na ihayag sa inyo, at balansin po ninyo kung ito po ay talagang makatotohanan, at talaga ako'y naniniwala na ito po ay makatotohanan. Sapagkat ang ginamit po ay isang istorya ng isang Panginoon, isang amo na nagbigay ng mga puhunan sa kanyang mga tauhan. At ang sabi po dito, yung una binigyan ng 5,000, at yung 5,000 yun ay binigay para ipangalakal o gamitin sa pagninegosyo. Siguro, huwag tayo mag-interpret ng literal. Napakaliit naman ang halaga niyan, 5,000. Aba nung gamitin ang istoryang ito, magdadalawang taon na ang nakakaraan. So, ibig sabihin, napakalaking halaga ng 5,000 nung panahon na ni Jesus. So, hindi ho literal ito. Paglalarawan lamang. At yung binigyan ng 5,000, pakalipas ng ilang panahon, bumalik ang Panginoon, isinulit o pinagsulit, yun pong pinagkatiwalaan ng 5,000. At ang ganda ng kanyang pagsusulit, sapagkat ang sabi niya, Panginoon, nandito yung pinagkatiwala mo sa akin, ginamit ko sa business o pinangnegosyo ko. Itumubo ng 5,000, at sabi po ng bahagi ng kasulatang binasa natin, tuwa ang Panginoon. At ang liwanag po ng sinabi ng ating Panginoon, nang sabi po dito, sinabi sa kanya ng Panginoon sa verse 21,
magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa mas malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Wow. So, ibig sabihin, yung unang pinagkatiwalaan ay naging mabuting katiwala. Yung unang pinautang ng puhunan ay naging mabuti at naging successful. Ginamit niya sa tama, tumubo, napaunlad niya. Kaya nagalak ang Panginoon at ang sabi po sa bahagi ng kasulatan, magaling. At dahil naging tapat ka sa ipinagkatiwala ko sa iyo, ginamit mo yun sa tama, ay pagkakatiwalaan pa kita sa mas marami o sa mas malaki pang halaga. At hindi lang yun, sabi niya, sa aking kagalakan, ikaw ay kabahagi na. Grabe, no? Makihati ka sa aking kagalakan. So, pag ang Diyos ay natuwa sa ipinagkatiwala sa atin, aba, kabahagi tayo sa kanyang kaharian. At kung ano yung kagalakan sa kalangitan ay magiging kagalakan natin. Kaya napakaganda po na napapasaya ang Diyos. Kasi makakabahagi tayo sa kagalakan doon sa kalangitan. At gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat na ang mga perang ipinagkatiwala ay hindi po pari-parihas ng halaga. Tama po ba? Hindi pari-parihas po ng halaga. At kung titingnan natin, yung kasunod na pinagkatiwalaan, 2,000 naman ang ipinagkatiwala. So sabi doon, humayo, ipinangalakal, at ganon din, katulad ng pinahiram ng 5,000. Naging successful siya. Kaya tumubo ng doble yung ipinagkatiwalang halaga sa kanya. At dumating nga yung panahon na siya po ay nagsulit sa Panginoon o sa kanyang amo na nagbigay ng puhunan sa kanya. At sa pagsusulit, sabi niya, Panginoon, nandito yung 2,000 ipinagkatiwala mo sa akin. So, tumubo din ang 2,000. Aba, ganun din po. Natuwa ang Panginoon sapagkat naging successful at naging mabuting katiwala siya. Naging successful siya sa kanyang business. Tumubo ng doble. Kaya, kung ano yung sinabi doon sa pinagkatiwalaan ng 5,000, ay ganun din halos ang kanyang sinabi doon sa pinagkatiwalaan ng 2,000. Sinabi niya sa kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Purihin ang Panginoon. So, bigyan diin muna natin ito, mga kapatid. Itong 2 pinagkatiwalaan ito. So, gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat. Bagamat pera ang ginamit ng Panginoon, at kasama rin po kasi sa ipagsusulit ng tao sa Diyos, pati yung mga perang ipinagkatiwala. Pero baka sa sunod na araw natin talakayin yon. Pero ang una ko pong gustong ipaunawa sa inyo, sapagkat ito ay parable, ito po ay dapat nating makita na hindi lang pera ang pinatutungkulan dito, kundi kung ano yung pinakamahalagang bagay o pinakamahalaga na pinahiram ng tao, o pinahiram ng Diyos sa tao. Ano ba yung pinakamahalaga na pinahiram ng Diyos sa tao? Sapagkat ang istoryang ito, yung among nagpahiram, iyan ay ang Diyos. At ang katotohanan po, ang pinahiram ay ang mga tao. Yan. So, siya yung pinakapanginoon. At ang pangunahing ipinahiram at ipinautang niya sa tao, ano po yun? Yung buhay natin. Amen. Kaya nga, naalala ko yung isang awitin na ang meaning niya, sabi niya, hiram sa Diyos ang ating buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang, di ko ninais
nako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Alam po ninyo ito pong awiting ito, napaka ganda po ng mensahe. Na ipinakikita po na ang buhay ng tao ay hiram sa Diyos. Hindi iyo ang buhay na yan. Utang natin yan sa Diyos. Kaya nga, pag dumating na yung oras na gusto tayong kunin ng Panginoon, kahit anong gawin natin, kahit marami tayong pera, kahit magagaling na doktor ang gumamot sa atin, pag oras na mamamatay ka. Kaya yung mga taong takot na takot sa epekto ng virus at patuloy na tinatakot ng mga nagbabalita tungkol sa virus, nakatakot-takot ng mga proteksyon ang ginagawa nila para ang sarili nila ay hindi mahawa ng virus, hindi ko naman kayo kinukwestiyon kung ginagawa niya, sinusunod kayo sa mga ipinatutupad ng ating gobyerno. Pero minsan po ay sobra na. Minsan ay wala na yung pananampalataya ng tao sa Diyos. At para bang ang makapagliligtas na ay yung mga protokol, mga iba-ibang mga kaparaanan ng tao. Pero ang totoo po, yung hiram na buhay na yan, pag nakatakda ng kunin, may iba't ibang dahilan at kaparaanan kukunin niya ng Diyos. At kung aaralin po natin ang istorya, magkakaiba po yung halagang ibinigay. Bakit hindi pari-parehas 5,000? Bakit hindi pari-parehas 2,000? Bakit hindi pari-parehas 1,000? Sapagkat hindi naman po talaga pera ang pinatutungkulan, bagamat ipagsusulit din natin pati ang mga pera na tinatanggap natin. Kung paano natin ito ginamit. Pero ang pangunahing gusto kong bigyan din dito kung bakit magkakaiba ng halaga, pagkat ito po ay sa magkakaibang edad ng bawat tao. Mayroon pong tao kasi na binigyan ng mahabang buhay. Mayroon pong nabubuhay na magit 100 taon. O nung unang panahon, si Matusalem, 969 years. Mayroong 800, mayroong 700, mayroong 600, mayroong 500. Hanggang sa lumaki ng lumaki at lumala ng lumala ang pagkakasala ng tao, paikli ng buhay. At ngayon ay mabuti na yung umabot ng 100. At sabi sa pag-aaral ay mabuti na yung ngayon ay nasa 60 lang yung karaniwang level ng tao. Masaya ka na kung nabuhay ka ng 60 taon. So, iba-iba yung ipinairam sapagkat sa buhay ng tao, may kanya-kanyang edad na ibinigay ang Diyos. Sabihin natin yung tumagal ang buhay ng na maraming taon, humaba yung buhay niya, ay sila yung pinagkatiwalaan ng 5,000. Yun namang nabuhay ng mga nasa katamtamang edad, sila yung mga nabuhay sa katamtamang gulang, namatay sila, at kasi pagkatapos na ang tao mamatay, magsusulit sila, sila yung pinatungkulan ng pinahiram ng 2,000. At yung pinahiram ng 1,000, sila yung maikli lang yung buhay nila, pero hindi pa ginamit sa tama. Magsusulit din po yan. Dahil ang una talagang ipinahiram ng Diyos sa tao, buhay. Kaya utang mo ang buhay mo sa Diyos, utang ko ang buhay ko sa Diyos. At kapag dumating na yung oras ng pagsusulit at gusto na niya tayong kunin, yun yung araw ng pagsusulit. Itatanong niya sa atin, kukumustahin niya yung buhay na pinahiram sa atin. Paano mo ginamit? At yung mga talento, mga kakayanan, mga abilidad, mga resources, yan ay kasamang ipinagkatiwala sa buhay natin. Ngayon ang tanong, diyan ba sa buhay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, napapasaya mo ba siya
o napapalungkot mo siya? Ito kasi yung katotohanan ng mga katotohanan na gusto kong ipaunawa sa inyong lahat. Na ang Panginoon sa bawat araw at bawat sandali ng buhay natin nakatunghay sa atin. Ang ibig sabihin, nakikita niya tayo. Na lagi kong sinasabi sa iba kong mga pangangaral na ang Diyos ay merong tila malaking CCTV doon sa langit at lahat ng galaw ng tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo ay nakikita niya. Kaya walang taong pwedeng makapagtago pinakamaliit na sikreto at lihim ng iyong buhay. Alam ng Diyos. Kung ngayong araw, ano yung plano mo, ano yung gagawin mo, ano yung mangyayari sa iyo, kita yan ng Diyos. Ultimo ng buhok natin, bilang ng Panginoon eh. Kaya lahat ng detalye sa buhay natin, alam niya. Ngayon, sa bawat araw, sa bawat sandali, bawat buwan at taon na inilagi na nabuhay tayo dito sa mundo, kung tayo ay kabilang doon sa binigyan ng mahabang buhay na katumbas ng 5,000, makikita kung ang Diyos ay napapalungkot mo o napapasaya mo. Pagka po nakikita ng Diyos, ito, mahaba-haba na yung ibinigay ko sa kanyang panahon sa mundo, pero hindi siya nakakapagpasaya sa akin. Siya ay nagiging konsumisyon ko, sapagkat ang mga ginagawa niya ay mga bagay na hindi ko gusto. Hindi niya sinusunod ang aking mga lituntunin. Hindi niya pinahalaga ang aking mga salita. Wala siyang time na manalangin. Walang time na magpuri. Walang time na sumamba. Walang time na mag-aral ng salita ng Diyos. Pagka ganun ang nakita ng Panginoon, mula sa kanyang banal na trono sa kalangitan, ang Diyos ay napapailing. At nasasabi niya, darating ang araw, sisingiling kita diyan sa buhay na pinahiram ko sa iyo. Pagharap mo sa akin, magsusulit ka. Paano mo ginamit, paano mo ginugol ang buhay na pinautang ko sa iyo? Hirap natin ang buhay natin sa Diyos eh. Kaya dapat sa bawat araw ng ating buhay, pasayahin natin ang Diyos. Although minsan may mga kapalpakan, may mga pagkakamali, hindi tayo perfect sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero sa tuwing tayo nagpapakumbaba, humingi ng awa, humingi ng paumanhin sa Diyos na tayo nakagawa ng hindi maganda, ang Diyos ay laging bukas na tayo ay pagpaumanhinan at patawarin. At hindi niya ibinibilang ang ating mga kapalpakan, ang ating mga pagkakamali. Ang tinitingnan niya ay yung ating puso na pursigido tayo na magpatuloy sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating paggawa sa mga gawain na ipinagagawa ng Panginoon. Kasi sa tao, laging tinitingnan minsan yung pagkakamali. Pero sa Diyos, ang lagi niyang tinitingnan kung paano tayo handang itama ang ating pagkakamali. Gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat na mula doon sa kalangitan, sa kanyang banal na trono, sa bawat taon na dinaragdag niya sa atin, nakasupervise siya. Kaya nga, nawa mangyari na pagdating ng araw, sapagkat lahat naman tayo ay magsusulit at lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Mabuti man at masama ang ating ginawa, basta't pagdating ng araw sa takdang panahon, katulad ng katiwala na pinagkatiwalaan ng 5,000, ng 2,000, 3,000, haharap sa kanyang Panginoon at magsusulit. At ang una ko ay pinakikita sa inyo, ang una nating ipagsusulit yung buhay na pinahiram sa atin ng Diyos, kung paano natin ito ginugol sa mundong ito. Kung paano natin pinasaya ang Diyos at kung paano natin pinalungkot ang Diyos. Kung paano natin binigyan ng karangalan ang Panginoon. Pero kung dumating yung panahon, sa pagsusulit natin, naging tapat at mabuting lingkod ng Panginoon, ano ang sasabihin ng Panginoon sa pagharap natin sa Kanya? Tapat at mabuting katiwala. Halika. Yamang ikaw, Ika, ay naging tapat, pagkakatiwalaan pa kita ng mas malaki. Ba?
Anong ibig sabihin nun? Mula sa konting halaga, pagkakatiwalaan pa kita ng mas malaki pang halaga. Yun po yung sinabi niya doon sa pinagkatiwalaan ng 5,000 at pinagkatiwalaan ng 2,000 na naging mabuting katiwala. At hindi lang ikaw yun. Ikaw ay makakabahagi na sa aking kagalakan sa kalangitan. Bakit ganun ang pagkakasabi? Sapagkat yung mabuting katiwala, yung meron, sabi ay dadagdagan. Pero yung hindi naging mabuting katiwala, wala nang asiya, pati ang nasa kanya ay kukunin. Anong ibig sabihin po nun? Ano po yung tinutukoy na dobling tubo? Mula sa 5,000, naging 10,000, mula sa 2,000, naging 4,000. Ibig pong sabihin yan, pagkakatiwalaan ka ng mas malaki. Ano yung pagkakatiwala? Kung buhay yung pinag-uusapan ay pinahiram sa atin, kung nabuhay ka ng 100 taon, dadagdagan ka ng 200 taon, dadagdagan ka ng maraming taon, dahil pagdating mo doon, at ikaw ay maging kabahagi sa kagalakan ng Panginoon, may bonus ka. Dahil naging mabuti kang katiwala, may bonus ka na buhay na walang hanggan. Iyon ang tinutukoy. Nabibigyan ka ng mas malaki pa. Sapagkat naging mabuti at nagpasaya ka sa Diyos mo, nakita na ikaw ay mabuting katiwala, yung pinahiram na buhay, ginamit mo sa tama, pinasaya mo yung nagpahiram sa'yo, kaya bibigyan ka ng mas malaki na ang ibig sabihin, buhay na walang hanggan. Mas mahabang buhay, masaganang buhay, at kabahagi ka sa kagalakan sa kalangitan. Kaya hindi walang kabuluhan yung ikaw ay mag-focus sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat dito sa mundong ito, hindi tayo isinilang para magpasarap lang sa ating mga sarili. Para gawin lang yung mga bagay na gusto natin. Meron tayong tungkulin na dapat gampanan. Na yung buhay na yan ay ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi para gamitin mo sa sabungan, sa sugalan, hindi gamitin para sa mga kalayawan, sa mga gawa ng kamunduhan. Ibinigay sa iyo ang buhay na yan. Ibinigay sa akin ang buhay na ito. Pinautang tayo ng Diyos ng buhay para pasayahin siya. Kaya nga ang tanong, sa bawat araw ba na inilalagi mo dito sa mundo, napapangiti mo ba ang Diyos? O halos ayaw ka nang tingnan ng Panginoon? Sayang naman ang buhay na pinautang ko sa taong ito. Ginagamit niya lang sa sugalan, ginagamit sa pakikipag-away, ginagamit sa pakikipag-chismisan, ginagamit sa mga walang kakwinta-kwintang bagay. Kaya iiling ang Diyos at halos ayaw ka na niyang tingnan. At tiyak, sinasabi ng Panginoon, may araw ka, magsusulit ka sa akin sa buhay na pinahiram ko sa iyo, sa buhay na pinautang ko sa iyo. Pero kung ang ginagawa mo, mga bagay na nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon, ikaw ay talagang faithful servant ni Lord. Lagi kang nagpupuri, lagi kang sumasamba, lagi mong ina-acknowledge ang kanyang kabutihan, lagi mo siyang pinasasalamatan. Concern ka, nagmamalasakit ka sa mga taong hindi ligtas. At sa bawat biyaya, pagpapalang tinatanggap mo, hindi mo sinasarili at sinasabi mo, ito'y biyaya ni Lord. Dapat ko itong i-share, dapat ko itong ibahagi. Pag nakita ng Diyos na talagang yung buhay na yan ay nagbibigay ng kaluguran at kapurihan sa Kanya, ikaw yung haharap sa Kanya na sasabi, mabuti at tapat na alipin. Yung ipinagkatiwala ko sa iyo, na buhay
na konti sa ibabaw ng mundo, dahil ginamit mo sa tama, dodoblehin ko pa yan. At palalakihin ko pa. Ibig sabihin, palalawigin ko pa. Pagtitiwalaan pa kita ng mas malaki. Ibig sabihin, bibigyan ka pa niya ng buhay na masagana. At tatamasahin mo pa ang kagalakang ipinangako niya sa lahat ng nagsisiibig sa kanya, na hindi kagalakan ng mundo, kundi kagalakan sa kalangitan. Purihin ang Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, tingnan natin ang ating mga sarili. Pinapasaya ba natin ang Diyos? Alam ba natin ang mga pangunahing responsibilidad natin sa Kanya? Mayroon tayong, hindi Kanya binigyan ng buhay para sa sarili mo. Kaya nga, may awit tayo na kinamulatan sa mga Katoliko, sa mga nagsisimba noon. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ano po ibig sabihin nun? Ang ganda po ng awitin. Pero mas maganda po yung kung alam nyong i-apply ang tunay na kahulugan niyan. Nang ibig sabihin tayo ay nabubuhay hindi para sa sarili lamang. So pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng buhay hindi para maging makasarili, kundi mula sa buhay na ito, magkaroon tayo ng responsibilidad sa ating kapwa, pagmamalasakit sa ating kapwa. Sapagkat ang tunay na pangangalakal na espiritual ay hindi po tungkol sa pera. Baga matatalakayin din natin yung pautang ng Diyos sa pera. Pagkakautang ng tao sa Diyos pagdating sa pera. Kundi ang gusto kong bigyang diin dito ay yung mga responsibilidad natin sa ating kapwa. Na kapag sila po ay in-evangelize natin, yung mga taong wala sa Diyos, dinala natin sa Diyos, inakay natin sa Diyos, sila po yung pinakatubo. Sabi ko nga, o ako ibanghilista, dapat manganak ako o magbunga ako ng ibanghilista. Isa kang preacher, dapat magbunga ka ng preacher. Yan yung pinakatubo na hinahanap ng Diyos. Isa kang Kristiyano, magbunga ka ng kapwa Kristiyano. At sa bawat nadadala natin sa paanan ng Diyos, mayroon tayong iririmit pagdating ng araw na tayo humarap sa Kanya. Excuse me po. Pagdating ng araw na tayo po ay humarap sa Kanya, may pipresent natin. Panginoon, ito yung mga tao na inakay ko sa iyong paanan. Sasabihin ng Panginoon, matapat at mabuting alipin. Yung ipinagkatiwala ko sa iyo, naging mabunga. Tumubo ng maraming kaluluwa. Tumubo ng maraming tao na nadala mo sa paanan ko. Kaya diyamang ikaw ay naging mabuting katiwala ko, pagpapalain kita ng buhay na walang hanggan. Wow! Glory to Christ Jesus. Kaya ngayong mga taong masipag na naglilingkod sa Diyos, na ang buhay nila ay talagang ibinubuhos nila sa pagmiministeryo, lalo na po sa pag-akay ng kanyang kapwa. Sila yung mga successful na mga negosyante ni Lord, hindi negosyante sa pera. Ang business natin, kaluluwa. Naging successful tayo. At sigurado, may reward tayo kay Lord. Maring hindi appreciate ng tao yung ating ginagawang mga sakripisyo, pero ako'y naniniwala, pinakamaliit na detalye sa paglilingkod natin ay may halaga sa Diyos. Kaya wag po tayong mapagod. Wag po tayong magsawa.
Sapagkat sa lahat ng ating pagtatrabaho na para sa kaharian ng Panginoon, hindi tayo lulugihin ng Diyos. Sigurado yun. At tiyak yun. Amen. Pagharap natin sa Kanya at isinulit natin ang buhay na pinahiram sa atin, kung tayo ay mabuhay dito ng 50 taon, mabuhay tayo. Ako nga po, 56 years old na po ako. So, nasa katamtamang edad na po. Masasabi ko yung pinahiram sa akin, katumbas na ng 2,000. Abay, pag umabot po ako ng 80 years old o 70 years old, ay katumbas nun, pinautang na po ako ng 5,000. Ibig sabihin, maliit man o malaking halaga, o mahaba man o maikling edad ang ipagkatiwala sa atin ng Diyos sa mundong ito, ang pinakabutong line ito at pinaka-importante dito, ginamit mo sa tama na napasaya mo ang nagpahiram sa iyo. Ang nagpahiram ng buhay mo, ang Diyos. Amen? Kung magkakaroon ba ng evaluation, halimbawa, bukas makalawa pala, magre-remit ka na, isusulit mo na yung pinautang sa iyo. Kumusta? Ano kaya ang sasabihin ng Panginoon na nagpahiram sa iyo? Tutugma kaya sa iyo yung salitang mabuti at tapat na alipin. Yung pinagkatiwala kong buhay sa iyo, yung pinautang kong buhay sa iyo, ginamit mo para pasayahin ako. Aba, ay nakapag-akay ka pa ng isa, dalawa. Ay, yung isang kaluluwa, katumbas na yun ng 5,000 eh. Diba? Kung doon sa pinahiram ng 5,000, pinahiram ng 2,000, katumbas na. Isang tao kasing nadala natin sa paanan ng Diyos, may katumbas na yun. Ibig sabihin, tumubo na may dobling tubo na. Eh, gaano pa kung marami ang tubo? Eh, ibig sabihin, mas marami kang taong nadala sa paanan ng Panginoon. Ay di lalong tuwang-tuwa ang Diyos. Kaya nga, excuse me, mayroong bahagi ng kasulatan na nagsasabi na isang kaluluwa lang ang madala natin sa paanan ng Panginoon ay libu-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan. Diba? Eh bakit po? Eh kumbaga po sa isang negosyante ay successful ka. Tumutubo, umuunlad. May magandang resulta. Kaya, ihanda natin ang ating mga sarili. Sapagkat hindi natin alam. Maaring bukas makalawa, rapture day na. Ibig sabihin, ito na yung panahon na babalik na ang Diyos na nagpahiram ng buhay sa atin. At pagbalik ng amo, Panginoon na nagpahiram ng buhay, lahat tayo ay magsusulit. At sa pagsusulit na yan, dapat hindi niya matagpuan na yung buhay mo ay ginamit mo o hindi mo pinagamit sa makabuluhang pagkakagamit. Matagpuan na ginamit mo yung buhay mo, mayroong tubo, mayroong magandang resulta, mayroong magandang pagkakagamit na mapapasaya mo ang Diyos. Amen? Puntahan natin. Kasi yung pinahiram ng 5,000, yung pinahiram ng 2,000, halos parehas ang interpretation nun. Napasaya, natuwa ang Panginoon. Dinoble, at sabi niya, mas malaki pa ang ibibigay sa inyo at kahati pa kayo sa kagalakan sa kalangitan. Pero ngayon naman, pag-usapan natin, yung pinagkatiwalaan ng 1,000, na ibig sabihin, hindi kalaki ang halaga, katumbas ng buhay na hindi masyadong mahaba sa ibabaw ng mundo. Pero ang problema, itong pinagkatiwalaan ng 1,000, at ito yung buhay ng maraming tao ngayon. Hindi niya ginamit sa tama. Walang tubo, walang ganansya, walang pakinabang, walang interes. Hindi ginamit sa tama. At kung titingnan natin ang bahagi ng kasulatan, ay maliwanag na yung binigyan ng 1,000, ang sabi ay ibinaon niya sa lupa. Okay, tingnan po natin
ito pong binabanggit po sa bahagi ng kasulatan. Ang sabi po dito sa talatang 24, at lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo mahigpit. Aniya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako. Kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salapi. Hito na po ang 1,000 ninyo. Ang sabi ng Panginoon, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Aba, mahalaga sa Panginoon yung mayroong magandang resulta, may tubo. So bakit po hindi naging magandang katiwala yung pangatlong binigyan ng salapi? Ang sabi niya, ibinaon niya sa lupa. Alam niyo, napakaraming tao na pinahiram ng Diyos ng buhay, hindi ginamit sa tama. Ginamit sa walang kakwenta-kwenta, kaya walang ganansya, walang magandang resulta. Ibinaon sa lupa ng ibig pong sabihin, yung buhay niya ay ginugulang niya sa makalupang pamumuhay, sa makamundong pamumuhay, at makalamang pamumuhay, sapagkat ang katawang ito ay lupa. So maraming mga tao na ang buhay nila ay puro lang sa mundong ito, puro lang sa katawang lupang ito, puro lang sa tiyan na ito. Tawag ko dyan mga Christian. Laging yung pangangailangan ng tiyan ang naiisip. Mga taong ang inisip magpakabusog, magpakasasa, magpakasarap sa mundong ito. At ang kanilang mga kaisipan ay puro lang sa mundo. Ang kanilang mga investment, puro lang sa mundo. Wala silang inisip na mga bagay na makalangit. Kaya nga, yung buhay nila, walang pakinabang sa harapan ng Diyos. Walang pakinabang. Sana hindi ka kasama dyan. At kung ganyan ang buhay mo, may oras, may panahon ka pa para magbalik loob sa Panginoon. Bago dumating yung araw na siya ay magbalik at ikaw ay magbigay ng sulit, at yung buhay na pinairam sa iyo, singilin ka na ng Panginoon. Bago dumating yung panahon ng pagsusulit, ng pagsingil ng Panginoon, dapat makapanumbalik ka sa Kanya, itama ang mali, at gumawa tayo ng mga gawain na kalulugod sa Panginoon para pagdating ng araw, hindi tayo mapabilang doon sa pinagkatiwalaan ng 1,000 na ang buhay niya ay ibinaon lang o inilagak lang sa lupa. O ginamit lang sa makamundong bagay, ginamit lang sa katawang lupang ito para sa pansariling kapakanan. Pagdating ng araw, pagharap sa harapan ng Diyos ng ganyang mga tao, malaki ang kanilang pananagutan sa Panginoon. Kaya nga, ano po yung sabi sa banal na kasulatan? Sabi ng Panginoon, kunin ninyo sa Kanya ang 1,000 at ibigay sa 10,000 sapagkat ang mayroon ay binibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itatapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangi siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Bakit kukunin? Sapagkat sa araw ng pagsusulit, ang buhay na piniram ay kukunin ng Diyos. At kung natagpuan na ang buhay na yan ay hindi nagpasaya, nagbigay ng karangalan sa Panginoon, ang sabi diyan, itapon yan at doon magngangalit ang kanyang mga ngipin sapagkat ibubulid sa impyerno ang mga taong hindi naging mabuting katiwala ng buhay na pinahiram sa kanila. Kaibigan, kapatid, may panahon pa. Nawa mapasaya natin ang Diyos sa buhay na ipinagkatiwala sa atin. Mabigyan natin siya ng karangalan. Tama na po yung panahon na ang isip natin ay laging nakatuon sa pagpapasarap sa mundo, sa karangyaan sa mundo. Tama na po yung panahon na tayo ay nagbaliwala sa mga gawain dapat gampanan natin sa harapan ng Diyos. Ito na po yung panahon. Ibalik natin ang ating sarili sa Diyos na pinagkautangan natin ang ating buhay. Bigyan natin siya ng karangalan at kapurihan. Gawin natin kung ano ang gawain nais niyang
ipagawa sa atin. Na siyang pinaka-responsibilidad ng tao sa Diyos. Sapagkat katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, hindi tayo isinilang para magpasarap at gugulin ang buhay natin dito sa mundo sa gusto nating kaparaanan. May obligasyon at responsibilidad tayo sa pinagmulan ng buhay natin. Ito po ang sinasabi sa aklat po ng mga ngaral na ang sabi po dito, dapat po nating makita kung ano ang pangunahing tungkulin natin sa Diyos. Mga ngaral chapter 12 verse 13. Nasabi dito, ngayon nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Dahil sa hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ayan. Ito raw po ang buong katungkulan o responsibilidad na inihatang sa tao. Magkaroon ka ng takot sa Kanya at sundin ang Kanyang mga banal na utos at tuntunin. Dahil darating ang araw, haharap tayo sa Kanya at magbibigay sulit. Nawa, sa panahon yan ng pagharap at pagbibigay sulit natin sa Panginoon, matagpuan tayo na katulad ng pinagkatiwalaan ng 5,000, katulad ng pinagkatiwalaan ng 2,000, ginamit sa tama, napasaya ang Panginoon. Kaya ang sabi doon, bigyan pa yan ng mas malaking halaga na ang kahulugan ay bibigyan ng mas masaganang buhay. Buhay na walang hanggan. Pero yung tao na naging tamad, hindi mabuting katiwala, at inilagak ang buhay sa makalupang pamumuhay, sa makamundong pamumuhay, kunin yan. Ang buhay na pinarihan sa kanya, kukunin at itatapon doon sa labas na ang kahulugan ay sa kapahamakan sa impyerno. Kaya bago po mahuli ang lahat, bago po dumating yung panahon ng pagsusulit natin ng bawat pinahiram ng Diyos sa atin na buhay, iayos na po natin ang ating mga sarili. At mula ngayon, gawin na natin yung lahat ng makapagpapasaya sa ating Panginoon. So, anuman ang pagkukulang, pagkakamali na nagawa natin ng buhay nating ito, isuko natin sa Diyos. Humingi tayo ng paumanhin. At mula ngayon sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na yung buhay na pinagkatiwala mo sa akin, anong edad ka na ngayon? Kung ikaw ay 30 years old na, kung ikaw 40 years old na, 50 years old ka na, o more above pa, o mas, ano pa mang edad mayroon ka ngayon, italaga mo ang iyong sarili sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, itong nalalabit kong buhay na pinautang mo, pinahiram mo sa akin, gusto ko, Panginoon, gamitin na ito na makapagpapasaya, makakapagbigay ng karangalan sa iyo. Italaga mo yung sarili mo sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Gusto mo bang magsuko ng iyong buhay? Humingi tayo ng paumanhin kung sa buhay na pinagkatiwala ng Diyos, hindi natin siya napasaya. O may mga panahon na ginugol natin ito sa walang kwentang pamumuhay. O hindi natin ginawa ang kanya mga alituntunin. At namuhay tayo ng walang takot sa Diyos. Hindi natin nagawa yung, sabi niya, ang buong katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos, sundin ang kanyang utos. Hindi natin ito nagawa. Hindi natin nagawa ang mga alituntunin ng Diyos. Humingi tayo ng sorry. At ngayon ay italaga natin ang ating sarili sa Diyos at sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na ang buhay na nalalabi sa akin o gaano pa man katagal ako na mabubuhay dito sa mundo, gusto ko, Panginoon, magbigay ng kasiyahan sa iyo. At sa araw ng pagsusulit, tanggapin mo ako sa iyong harapan at ako'y nawa ay maging isang mabuting katiwala ng buhay na pinautang mo. Tayo po ay manalangin. Pwede po kayong sumabay sa mga gustong magpakumbaba at magsuko sa harapan ng Panginoon. Humingi tayo ng sorry. Mabihaya, mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po
sa bahagi ng kasulatang binasa namin, nabuhat sa bahaging ito ng kasulatan, nabuksan ang aming kaisipan, na kami pala yung pinatutungkulan mo na pinautang. Lord, gaano man kaikli o gaano man kahaba ang buhay na pinagkatiwala at ipinautang mo sa amin, ang dalangin namin, Panginoon, makapagpasaya kami sa iyo. Patawad, Panginoon. Sorry, Panginoon. Sorry sa mga panahon na naglumabis kami, nagamit namin sa hindi tama ang buhay namin, nakapagpalungkot kami sa iyo. Patawad, Panginoon. Na minsan hindi ka namin naging priority sa aming buhay. May mga panahon na lumakad kami sa sarili naming kagustuhan. Hindi namin nasunod ang iyong mga utos. Nabuhay kami ng walang takot sa iyo. Walang takot sa iyo. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na naging ganun kami sa iyong harapan. Sorry po, Lord. Patawarin po ninyo kami sa bawat mga pagkukulang namin. Sa buhay na nalalabi pa namin dito sa ibabaw ng mundo, gaano man ito katagal, gusto namin, Panginoon, ipaglingkod na namin ito sa iyo. Gamitin na po namin ito sa iyo, sa tama, na ikaw ay mapapasaya na namin. Lord, sorry po. Mula ngayon, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, ipagkaloob po sa amin upang kami gabayan sa matuwid na pamumuhay para ang hiram na buhay na ito, Panginoon, makapagdulot ng kasiyahan sa iyo. At pagdating ng araw na kami magsulit sa iyo, Panginoon, matagpuan mo kami na naging mabuti kaming katiwala sa buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Sa lahat ng aking mga taga-subaybay at taga-pakinig sa programang ito, Lord, thank you po. Thank you sa iyong ginawa at gagawin pa sa amin. Sa pagsuko namin ng buhay sa iyo at pagtatalaga, tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin yung matuwid at nakakalugod sa iyo, na sa bawat araw ng buhay namin, mapasaya ka po namin, mabigyan ka namin ng karangalan. Salamat po sa iyong mensahe. Purihin ka, luwalhatiin ka, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And amen. And amen. Matapos po tayong manalangin ng pagsuko ng ating buhay sa Panginoon, tayo po ay manalangin naman para po sa ating mga prayer requests. Sa loob ng ilang sandali, sa bawat lugar na inyong kinalalagyan, lumapit tayo sa Panginoon at sabihin natin ang ating mga kahilingan. At maniwala tayo saan man tayong lugar naroon, nakikita tayo ng Panginoon. At naririnig niya ang ating mga hinaing. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Nakikita po ninyo ang aking mga taga-subaybay sa programang ito. Sila na talagang seryosong nakinig. Dalangin ko, Panginoon, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, lalo na po yung mga nagsuko ng buhay sa iyo. Kung meron po silang kahilingan ngayon, hindi man nila mabanggit sa aking harapan, hindi man nila na-text o na ipaabot sa akin personal ang request na ito, pero nakikita mo at ngayong umaga inilapit nila sa iyo. Ako na yung lingkod kasama ng lahat ng aking mga taga-subaybay sa programang ito nananalangin. Abutin po ninyo at katagpuin, tugunin ang pangangailangan ng bawat isa. Ito man ay problemang pananalapi, problema sa pamilya, problema sa sakit, anumang mga kabalisahan mayroon ang bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at abutin ang bawat isa.
tugunin ayon sa kanilang pangangailangan. Ang mga may sakit, maging ito man ay relatives ng aking mga tagapakinig, iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay. Hipuin ang mga relatives nila na mayroong sakit at karamdaman. Kasama na po ang aking asawa na nakatakdang operahan sa kanyang tumor. Lord, patuloy kami nagdi-declare ng miracle healing. Patuloy kami, Panginoong, nanampalataya na sa iyo ay lahat ng sakit ay may kagalingan. Lahat ng problema ay may solusyon. At walang bagay na hindi mo kayang gawin. Ikaw ang Diyos ng mga himala. Maghimala ka ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Inaangkin na po namin ang kasagutan sa aming mga kahilingan. At naniwala kami, Panginoon, na pinakialaman mo ang buhay namin at ang mga bagay na hindi tama itinama mo, ang mga baluktot itinuwid mo, ang marurumi nilinis mo, at binigyan mo kami ng bagong pagkakataon para maitalaga namin ang aming sarili sa isang makatotohanang paglilingkod na makapagbibigay ng kapurihan, ng karangalan sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon. Basbasan po ninyo ang bawat isa. Ingatan kami, patnubayan sa lahat ng aming gawain at kami ay iyong papagtagumpayin sa lahat ng lalang ng dyablo. Sa iyo lang ang karangalan at papuri ngayon at magpakailanman sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. And amen. To God be the glory. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pong pagtangkilik, sa inyong pagsubaybay, pakikiisa sa programang ito. Bukas pong muli, sa ganito din pong oras, ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay patuloy na nagpapasalamat sa atin pong live streaming ngayong umaga, ngayong araw ng linggo, 18 ng buwan ng Hulyo. At sa lahat po ng mga kapatid, mga kamanggagawa na gusto pong magbigay ng kanyang mga offering, ng inyong mga love gift, ay bukas po ang inyong lingkod. Tayo po ay nasa panahon po na nagpapasimula dito sa probinsya at marami po tayong inihahanda. Marami po tayong inihahanda para po sa atin pong campsite at sa atin pong tuloy-tuloy na live streaming. At marami pa po tayong mga expenses ngayon. So, dinadalangin natin ang Diyos ang siyang patuloy na tumugon at kumatagpo sa lahat ng mga pangangailangan. So, gamitin po ang bawat isa. At wala naman po ako ibang desire kundi patuloy na magamit ang buhay na ito para po patuloy na maihayag ang salita ng Diyos kahit sa pamamagitan po ng live streaming. At sa lahat po ng mga nanonood at makakapanood sa YouTube, mapagpalang araw po. Lagi po tayong patnubayan ng ating Panginoon. Bukas pong muli sa ganito ding oras. Purihin ang Panginoon.